Mabuhay mga kawok. Magandang gabi sa inyong lahat dito sa Pilipinas, sa Amerika, Canada, Australia, UK, Japan, Italy, Hong Kong, UAE, Saudi Arabia at sa lahat ng sulok ng mundo na may Pinoy na naghihintay ng katotohanan. Ako po si Lan, ang inyong wok, at ngayong gabi mayroon tayong isang kwentong hindi lang nakakagulat kundi nakakapanginig ng langan. Isang congressman mula Cavite, si Representative Kiko Barsaga, suspendido na raw ng 6 araw. Bakit? Kasi pinatay niya ang microphone habang binabanatan si Pangulong Bongbong Marcos at ang buong House of Representatives. Teka, suspendido dahil nagsasabi ng totoo? Parang pamilyar mga kawok, bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang dito, i-hit muna yung subscribe button at ang notification bell para sama-sama tayong magising tuwing may bagong kalokohan sa gobyerno. At kung solid ka talaga, sumali ka na sa ating YouTube membership, sama-sama nating panindigan ang katotohanan, walang takot, walang pango. Ngayon, balikan natin ang eksena. Nasa plenaryo si Congressman Kiko Barsaga. May privilege speech. Sabi niya, Mr. Speaker, I rise on question of collective privilege of the minority. Tapos biglang, binanatan ng budget, binanatan ng pork barrel, binanatan ng confidential funds, at ang pinakamalala, binanatan ng Pangulo mismo. Sabi niya, malinaw na malinaw, ang ating Pangulo hindi na nakikinig sa taong bayan. Naginit ang ulo ng mga kaalyado ni PBBM, no? Nakangiti pero kita-kita ang mga pamumula ng mga politikong ito, no? At ang iba pa, no? Parang gusto nang tumalon sa podium para sa pawan. Tapos nang malapit na matapos ang oras ni Kiko, biglang pinatay ang microphone. Pinatay talaga. Parang sinabi ng House leadership, tama na yung katotohanan mo, nakakairita na. Tapos Kiko, sa gitna ng galit, tumayo. Hinawakan ang mikropono at umutok ang literal na pinatay sa mesa. Tapos nag-walk out. Grabe ang tapang sa harap ng may 300 at iba pa na congressmen and women. Sinabi niya sa mukha nila, hindi niyo ako mapipigil. Mga kawok, ito ang tanong ko sa inyo. Kailan pa naging krimen ang pagsasabi ng totoo sa House of Representatives o sa Kongreso? Sa ibang bansa, kapag may nagsalita ng matapang laban sa kapangyarihan, tinatawag na bayan. Dito sa atin, suspendido. Parang sinabi ng House, bawal ang katapangan, bawal ang prinsipyo, pwede lang ang pagsunod-sunod. At sino ang nagtulak ng suspensyon? Mismong mga kaalyado ni Marcos Jr., 212 ang pumoto para suspindihin si Kiko, 22 lang ang tumutol, 212 para sa botohan sa Big Brother. Evict si Kiko kasi hindi sumusunod sa House rules ni Big Boss. Pero teka, ano ba talaga ang sinabi ni Kiko na sobrang masakit sa tenga ng mga nakaupo? Sabi niya, ang 2025 budget ay pang-aliw lang sa Pangulo at sa mga kaalyado. Sinabing ang confidential funds ginagamit para takpan ang korupsyon. Sinabing ang House leadership laging yes man sa Malacanang. At ang pinakamasakit, hindi na demokrasya ito, diktadura na sa loob ng Kamara. Mga kawok, hindi lang ito personal na away, ito ay laban ng prinsipyo, laban sa pagiging sunod-sunuran. Si Kiko Barsaga, dating ano po yan, no, konsihal ng Dasmariñas, talagang hindi ito baguhan naman sa politika, sa local politics. Alam niya ang sistema, pero sa halip na sumama sa agos, pinili niyang lumaban. At ngayon, suspendido siya ng 60 days without pay. Ibig sabihin, 60 days na walang sweldo, walang allowance, pero may bayarin pa rin sa bahay, sa anak, sa asawa. Pero wala pong anak yan, no? Wala rin pong asawa. Pero alam nyo ba, sinabi niya pagkatapos, kahit suspendihin nyo ako, hindi nyo mapipigil ang boses ko para sa taong bayan. Mga OFW, natin sa Dubai, Saudi Arabia, Hong Kong, Canada, Amerika, alam nyo kung gaano kahirap magtrabaho ng malayo sa pamilya. Tapos ang pera nyong pinapadala, ginagamit para sa confidential funds na hindi maipaliwanag.
Nakakainit ng ulo, di ba? Mga kabataan natin dito sa Pilipinas, kayong mga estudyante, mga bagong botante, ito ang mukha ng politika ngayon. Kung magsalita ka ng matapang, isasara ang bibig mo, pero hindi tayo papayag. Kaya mga kawok, ngayon pa lang, mag-shopping na kayo sa ating YouTube shop. May mga bagong shirts, hoodies, mugs, at kung ano pa na may nakasulat, hindi natatakot ang katotohanan. I-flex nyo yan sa work, sa school, sa abroad. Binili nyo yan sa hashtag #WalkWithLand sa pamamagitan ng Shopee at Lazada. Ipakita nyo na buhay pa ang tapang ng Pilipino. At sa mga nasa abroad, sa US, Canada, Australia, UK, Japan, Italy, salamat sa inyong walang sawang suporta. Kayo ang nagpapanatili ng channel na ito na buhay. Dahil sa inyo, kahit malayo kayo, naririnig pa rin natin ang sigaw nyo para sa hustisya. Mga kawok, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang tinuturo. Pero kasama kayo, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube channel membership. Sama-sama nating panatilihing malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Mag-subscribe na. I-share nyo na itong video na ito sa lahat ng kakilala nyo. Sabihin nyo, may isang congressman na hindi natatakot kahit pinatay ang microphone niya. Kahanggang sa susunod mga kawok, ito ang inyong walk, silan para sa katotohanan, para sa bayan, laban at mabuhay ang Pilipinas.